Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod at konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang talakayan po natin ngayon ay pinamagatang Go a Mile. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 5 verse 41. Ito po ang sabi ng talata, Matthew 5:41. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Masyado pong kakaiba to dahil hindi po madali ang pamantayan ng Panginoon sa banal na kasulatan, kahit pa sabihin natin ang New Testament ay grace period na. So hindi po ganun kadali. Pag sinabing go a mile ay ayon doon sa tinatahak ng talata sa Sermon on the Mount ay higit pa sa inaasahan. Higit pa sa inaasahan. Kaya nga kung may aaya raw sa'yo lumakad ng 1 milya, gawin mong 2. Nandun po sa Matthew chapter 5 verse 39, yung prinsipyo ng Panginoon na kapag ka sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Kaya nga higit pa sa inaasahan, go a mile. Nandun po sa Matthew chapter 5 verse 42 na huwag mo raw talikuran ang sayo'y nangungutang. Naku, mabigat yan. Unang-una, paano kung wala ka namang ipapautang? Pangalawa, kaya mo tatalikuran, Panginoon, tuwing uutang po yan, hindi binabayaran eh. Pero nandun po sa verse 42, huwag daw tatalikuran ang sayo'y nangungutang unless na wala ka namang ipapautang. Pangatlo, nasa verse 44, makikita ninyo doon, ibigin ang mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. So nandun, kaya nga go a mile eh. Higit pa sa inaasahan. Pinapaliwanag ng Panginoon doon, iba ang pamantayan ng tao. Diniscuss doon ang pamantayan ng tao, ngipin sa ngipin. Pero sa Panginoon, iba. Kaya ang konklusyon ng Matthew chapter 5 verse 48, nakalagay po, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya naman ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. So masyado pong kakaiba. Yun yung true essence ng Christianity, ng Kristyanismo, na tayo ay liwanag at asin ng sanlibutan ito. Sobrang ibang-iba ang Kristiyano sa hindi mananampalataya. Pero hindi po madaling sundin nyo ang mga pamantayan na yun, mga kapatid. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon para magampanan natin yon. So pag sinabing go a mile, mga example na nangyari sa Bible, halimbawa, hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga disciple. Hindi po biro yun. Hugasan mo ang paa ng disciple. Go a mile. Malinaw din sa Bible yung ginawa ng poor widow na ibinigay lahat ng kanyang pera kahit wala na siyang kainin. Go a mile. Masyadong kakaiba, kahanga-hanga. Maliwanag din sa Bible yung bago nagkaroon ng feeding of 5,000, baon yun ng isang bata. Pero hindi nagdalawang isip na ibigay ng bata ang lahat ng kanyang baon. At dahil doon nagkaroon ng himala ang Panginoon. Hindi rin po biro yung ginawa ng isang babae na pinaliguan niya ang Panginoong Hesus ng pabango na napakamahal. Go a mile. Kaya, ano po ang lesson dito sa ating tinatalakay na go a mile? 3 lang po. Unang-una, pag sinabing go a mile, pakinangin natin ang ating pananampalataya. Talagang may pruweba, may kakaibang makikita sa atin bilang mananampalataya. Pangalawa, pag sinabing go a mile, pilitin natin na maging pagpapala. Hindi yun tayo yung after lang ng pagpapala, kundi tayo yung maging daan na maging pagpapala sa iba, sa anumang kaparaanan. At pangatlo, pag sinabing go a mile, sundin natin ang palatuntunan ng Diyos, hindi ang pamantayan ng tao, para sa kanyang ikapupuri. So mga mananampalataya, handa ba kayo sa hamon ng Diyos na tinatawag na go a mile bilang mananampalataya? So hanggang sa muli,
I hope na kinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.